Ano man po ang ihandang pagkain ng Diyos sa umagang ito? Mapait man sa ating panlasa, tanggapin po natin. Amen. Dahil ito'y parang pokyutan sa ating mga sikmura. Amen. Praise God. So, sa Book of Romans chapter 10, tayo po i-diretso na. Verse 13 and 17. God. Sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano sila'y magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila'y makakapakinig ng walang tagapangaral? Verse 15. At paano sila'y magsisipangaral kung hindi sila sinubok? Gaya nga ng nasusulat, anong paggaganda ng mga paa niya o nagdadala ng mabuting balita, ng bagay na mabuti. Verse 16, datapot hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita, sapagkat sinabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa ating balita? Last verse po, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Purihin ang paggawa sa salita ng Diyos, tayo po'y mananalangin. Panginoon namin Jesus, tulungan mo po kami, Lord, pangunahan mo po kami. Hallelujah. Kami yung maliit na lingkod ay gagamitin mo lamang para maging daluyan po ng iyong mga buhay na salita. Lalisan po ang ating bibig upang ang bawat lumabas sa ating bibig, Lord, ay magiging kalakasan, hindi po katisuran, Panginoon, sa lahat po ng iyong mga anak na makikinig. Buksan mo ang pangunawa po ng bawat isa. Dalangin ko po, Lord, ang blessing mo sa pamamagitan ng mga salita nito. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Ang po natin ang Panginoon. Ito, pwede na po tayong makaupo. Ang title po ng ating pag-aaralan ay No Word, No Harvest. Ang commandment po ni Lord Jesus Christ sa aklat ng Marcos 16, verse 15 and 16 ay maliwanag. Anong sabi? Go ye into the whole world and preach the gospel to every creature. 16. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Maliwanag po yan, mga kapatid. Itong commandments na ito, hindi po yan optional to be considered. Yan ay commandment to be obeyed. Hindi yan optional na pwede mong pagpilian, kundi yan ay utos na dapat natin sundin. Why? Ang sabi ng Lord, but he that believeth not shall be damned. Mapapahamak yung taong hindi sasampalataya. At iyon ang ayaw po ng Diyos. Bakit? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe shall not perish but have everlasting life. Gusto ng Diyos lahat maligtas. Praise God. The only reason why God manifests in the flesh, because of soul. Wala pong ibang dahilan. Kaya yung Kristo, yung Diyos na nasa langit, nagkatawang tao, isa lang ang dahilan. Dahil po yan sa kaluluwa. Naghirap siya, sinampal siya, sinuntok siya, minura siya at nilait. Pinako sa krus. Anong dahilan? Dahil sa kaluluwa. Dahil sa iyo. Dahil sa akin. So si Paul nag-raise po ng 4 na tanong sa matter na yan, sa subject na yan. Ang sabi ni Paul, paano sila magsisitawag doon sa hindi naman nila sinampalatayanan? Number 1 question ni Paul. Number 2 question niya, paano silang sasampal
kung wala namang napapakinggan? Number 3, paano sila makakapakinig kung wala namang nangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi naman sila sinugod? Ito po yung 4 na tanong ni Paul tungkol sa salvation or tungkol sa Ebanghelyo. Ito ang dahilan kaya nga iniutos ng Diyos, go and preach the gospel. Bakit? Para makarinig yung tao ng salita ng Diyos. Para sumampalataya sila kay Kristo. At kapag sila'y sumampalataya kay Kristo, ano po mangyayari? Magkakaroon sila ng kaligtasan katulad mo. Praise the Lord! Sabi nga ng ating text kanina, yung verse 15, how beauty are the feet of them that preach the gospel. Napakaganda raw makita yung mga paa, yung mga taong nagdadala ng mabuting balita. Praise God! Hindi naman ako pastor eh. Hindi ako apostol. Hindi ako teacher. Hindi ako evangelist. Hindi para sa akin ang utos na yan. Now listen. Every Christian, trabaho po natin yan. When you accept Christ as your Lord and Savior, binautismuhan ka sa pangalan ni Kristo, sabi ng Biblia, nananahan sa iyo si Kristo. Therefore, kung nananahan sa iyo si Kristo, dapat yung utos na yan para sa iyo. Hindi po yan para sa pastor lang at apostol. Hindi yan para sa guro, hindi yan para sa evangelist. The number 1 reason why Christ filled you or filled us with the Holy Ghost or Holy Spirit is to witness Christ. Amen. Lahat ng nakatanggap ng Espiritu Santo, magsabi ng Amen. Amen. So, trabaho mo yan. Kaya nga binigyan ka ng Espiritu Santo eh. Acts chapter 1 verse 8, Mr. Avi, but you shall receive power. Kailan? After the Holy Ghost is come upon you. Nung tinanggap mo yung Espiritu Santo, sabi nyo kanina, tumanggap kayo ng Espiritu Santo. Therefore, you have the power. Para saan yung power na yan? Ang sabi ng Biblia, you shall be witness. Sino witness mo? Si Kristo. Kaya nga kung tayong lahat tumanggap ng Espiritu Santo, tayong lahat kasama sa inutusan ng Diyos, go and preach the gospel. Kanino po? Sa lahat ng tao. Sa lahat ng nilalang. Yung power na tinanggap ng apostol sa Acts chapter 1, yung power na tinanggap ng ating pastor, the same power na tinanggap ko. Because we are baptized in one spirit. Kaya wala pong exempted. Dahil tumanggap ka ng Espiritu Santo, ang numero unang trabaho ng Espiritu Santo is to witness Christ. Wala na po. Yan ang unang dahilan. Kaya binigyan tayo ng Santong Espiritu. Tayong lahat ay sugo ng Diyos. Tayong lahat sinugo ni Pastor. Kung inyo naalala, laging sinasabi ng ating Pastor, pag Bible study tayo, may kasama pong prayer yan. Pinag-pray tayo ng ating Pastor. Bakit po? No word, no harvest. Kung wala kang itatanim, wala tayong amin. Ganun lang po simple. Pwede palakpakan muna natin ang Panginoon. God, during Christ's ministry, wala po siyang pinapalampas na lugar. Ginagawa niyang teaching ground yung lahat ng lugar. Palengke, bundok, ilang, simenteryo,
Sabi ng Biblia, pinapasok lahat ni Kristo yung bayan. Pinapasok lahat ni Kristo yung mga nayon. Bakit po? Para makapagturo at makapangaral ng salita ng Diyos. Why? Because ministry, hindi lang po dito sa loob ng church. In fact, ang ministry, sa loob po, ay sa labas ng iglesia. Kaya nga si Kristo, hindi mo nakikita na natili sa simbahan. Araw-araw nasa labas siya. Nangangaral ng salita ng Diyos. Pilit niyang inaabot yung mga tupang nawawala. Amen? No harvest, no word, no harvest. Kung walang itinanim, wala po tayong aanin. Kaya nga si Kristo tanim ng tanim eh. Wala siyang pinipiling lugar. Sa palengke, nagtanim siya. Taniman mo yung palengke? Pamilihan po yung palengke, hindi taniman ng salita ng Diyos. Sa dagat, nagtanim siya. Ang dagat, hindi ang taniman ng salita ng Diyos. Pangisdahan yung napaliguan. Sa simenteryo, nagtanim siya ng salita ng Diyos. Hindi po yan taniman ng salita ng Diyos. Libingan yan. Sa balon, nagtanim din ng salita ng Diyos ang ating Panginoon. Hindi yan taniman ng salita ng Diyos. Igiban po yan. Ano ang point? Ano po ang point? Nasanay kasi tayo, akala natin yung taniman ng salita ng Diyos dito lang sa loob ng simbahan. Diba? Pero sabi ng Diyos, go! Anong ibig sabihin ng go? Lumabas ka. Lumabas tayo. Yung ospital, hindi po yung taniman ng salita ng Diyos. Magamutan yan. Pero salamat, meron tayong kapatid, nagtatanim ng salita ng Diyos. Yung bus, hindi po yung taniman ng salita ng Diyos. Sakayan yan ng tao. Pero maraming mga Kristiyano, kahit sa bus, nagtatanim ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang utos kasi ni Kristo, saan mang dako, gaya ng ginawa niya, siya po'y nangangaral ng salita ng Diyos. Nung nakarang araw, nag-exercise po ako. No? Sa palengke ako nagbanda. Nakita ko po yung mga dating daan. Alas 6 ng umaga, namimigay sila ng pagkain. Kape, pagkain, tinapay. Ano ang gusto nilang mangyari? Ito po yung paraan nila para makakuha, makapagsuloy. Ano mang paraan, pwede natin gamitin. Ano ba yung paraan mo para makapagsuloy? Gamitin po natin lahat ng resources. Pwede natin gamitin para makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. At yun ang paraan nila. At actually, marami silang nakukuha. Tayo po, anong paraan natin? Hello? Ano po ang paraan natin para makapag-akay ng kaluluwa? Gamitin po natin. Kung ano yung alam mong paraan para makapagdala ng kaluluwa sa Diyos, gawin po natin. Pwede ka mag-invite dito. Praise God. Ang Diyos, masyado pong marundong na mailigtas yung bawat tao. Masyado siyang marundong, iligtas ang lahat ng tao. Bakit? Sa kahuli-huli ang sandali niya sa lupa, bago siya umakyat sa langit, kaluluwa pa rin ang iniisip niya. Di ba bago siya umakyat sa langit? Alam niyo, yung taong nagpapaalam o umaalis, ang bilin niya ay sa pamilya niya dapat. O huwag niyo pababayaan ang sarili niyo, mahalin kayo, magtulungan kayo. Yun ang bilin ng mga umaalis. Pero si Kristo hindi. Kaluluwa pa rin ang iniisip niya. Bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, puntahan niyo lahat ng tao. Pangaralan niyo sila, bautismuhan niyo sila, para sila'y sumampalataya, at sila'y maligtas. Ganun po karugtog yung Panginoon. Ganun siya, ganun niya kaibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Praise God. At yung parable of the lost sheep, saka yung lost silver, kung alam po ninyo yan.
remind us that God, importante sa Diyos yung isang kaluluwa. Imagine, iniwan niya yung 99 para lamang hanapin yung isa. What is one compared to 99? But for God, one soul is very important. Napakahalaga sa Diyos ng isang kaluluwa. Luke chapter 15 verse 10, Sir Abi. Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Bakit? Dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Isang makasalanan lang yan. Ang sabi ng Biblia, merong kasayahan o kasiyahan sa anghel ng Diyos. Gaano pa kaya kung makapagdala ka, Sister Carol, ng 2 sa Diyos? Gaano pa kaya, Brother Amado, kung makapagdala ka ng 5 sa Diyos? Gaano pa kaya kung makapagdala tayo ng 10 kaluluwa sa Diyos? Diba? Baka magpapiesta po yung Diyos sa langit. Isang kaluluwa, nagkakatuwa yung anghel. Gaano pa kaya kung maraming kaluluwa ang madala namin sa Panginoon? Magpapapiesta po yung Diyos sa langit. Amen? Amen. Praise God. Matthew chapter 9, verse 35-38. Meron pong ganitong sinasabi ang Biblia. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion. He was moved with compassion on them because they are fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said he unto the disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth the laborer into His harvest. Praise God. Nililibot ni Jesus ang lahat ng bayan at nayon. Bakit po? Hindi naman siya namamasyal, hindi po siya adventurer, hindi siya nagsasightseeing lang. Kaya niya nililibot, ang sabi ng Biblia, nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Pinapagaling niya lahat ng karamdaman. Wala po siyang pinapalampas na lugar. Inahanap talaga niya yung mga tupang nawawala. Naalala niyo si Sikeo? Si Sikeo nasa puno na yan. Pero nakita pa ng Panginoon. Sabi ng Lord kay Sikeo, Sikeo, bumaba ka dyan. Papasok ako sa iyong tahanan. Ganun po karugtog yung Panginoon. Ganun niya kaibig ng lahat ay maligtas. Sana ganun po yung damdamin natin. Verse 36. When Jesus saw the multitude, He was moved with compassion. Praise God. He was moved with compassion. Ang sabi ng Meta, ang compassion ay tumutukoy sa damdamin ng pagmamahal. Ang compassion ay pag-alala sa mga taong naghihirap, nangangailangan ng tulong. Ito ay isang pagpapakita ng malasakit, pag-unawa sa kalagayan ng iba. Ang compassion ay nagtutulak sa atin na tulungan sila at gawing mas mabuti ang kanilang kalagayan. Yan po yung ginawa ni Kristo. Hindi lang ang compassion, hindi lang habag. Kasi maraming habag, hindi naman tumutulong. Maraming habag. Sasabihin na, naaawa ko siya, pero wala ka namang ginagawa. Pero yung compassion ni Jesus, nagpakita siya ng pagmamahal, nagpakita siya ng pag-unawa, tumulong siya. Ang sabi ng
Ang sabi ni Meta, nagtutulak sa atin na tulungan sila at gawing mas mabuti ang kanilang kalagayan. Yan po yung ginawa ni Kristo. Nung makita niya, when He saw the multitude, He was moved with compassion. Praise God. Nawa, ganun po ang maging damdamin natin. Sa kaluluwang hindi pa nakakabot ng salita ng Diyos. Praise God. Kasi kapag wala tayong damdamin na ganito, hindi po talaga tayo susunod sa utos ni Kristo. Bahala kang biyang. Nang pakilang ko kaya ka. Di ba ganun yung tao? Bahala ka. Mapahamak ka kung gusto mapahamak. Pero si Kristo yung compassion niya. May kasamang pagmamahal, pagmanawa, ulong. Nawa, ganun po yung maging damdamin natin sa mga kaluluwang nawawala. Praise God. Verse 7. It said, He unto His disciple, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Meron pong apat na dahilan, 4 reasons why we need to follow Jesus' commandment. Apat na dahilan. Bakit kailangan natin sundin si Kristo? Number 1, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Marami ang ahanihin, kakaunti ang manggagawa. Ayon po sa pag-aaral, ang populasyon ng Pilipinas umaabot na ng 116 million at ito po yung tumataas pa. Ganun karami yung ani. Mas marami compare sa panahon ni Jesus Christ. Pero ang masakit, napakaraming anihin. Kakaunti ang manggagawa. At ang lalong masakit, kakaunti na nga yung manggagawa, hindi pa gumagawa. Hello? Kakaunti na nga yung manggagawa, hindi pa gumagawa. Napakarami kong anihin. Praise God. Mas mabilis mapuno yung impyerno kaysa sa langit. Bakit? Kasi mas busy yung lingkod ng demonyo kaysa lingkod ni Kristo. Mas mabilis kung mapuno yung impyerno kaysa langit. Praise the Lord. Hallelujah. Kakaunti yung manggagawa ni Kristo. Mas abala po yung manggagawa ni Satan, kaya mas marami silang nadadala sa impyerno. At yun ang ayaw mangyari ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mangyari yun. Sa aklat ng Jude chapter 1 verse 23, ganito po ang mababasa natin. At ang iba ay inyong iligtas at agawin ninyo sa apoy. The Lord, maraming pumupunta ng impyerno. Ang sabi ni Kristo, agawin ninyo sila sa apoy. Sa paanong paraan natin sila agawin sa apoy? Go and preach the gospel. Yun po ang paraan. He that believeth and shall be baptized shall be saved. Kaya ang sabi ng Lord, pray. Pray. Para magpadala pa yung Diyos ng maraming manggagawa. Praise God. Tarakpan po natin ang Panginoon. Praise God. So yun po yung number 1, ano? Marami ang anginin, kakaunti yung manggagawa. Pangalawa, time is running short. Time is running short. Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time, because the days are evil.
Hindi lang po wicked people ang binabanggit dyan, ano? Literally, masama na talaga yung panahon. Bagyo, nabanggit kanina ni Sir Gemma yan, lindol, tsunami, gera, yan po yung mga signs ng pagbabalik ng Panginoon. Redeeming the time. Hallelujah. Yan po yung mga signs na ibinigay bago bumalik ang ating Panginoon. At kapag si Kristo bumalik, at hindi po natin naakay yung mga kaluluwa, tiyak po yan, mapapahamak sila. Ang isang dahilan kaya po hindi bumabalik ang Panginoon ay dahil hindi pa na ipapangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. Matthew chapter 24 verse 14. At ipapangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutusan sa lahat ng mga bansa. Kung magkagayon, darating ang wakas. So, maliwanag yung sabi ng Panginoon, dapat munang ipangaral ang salita ng Diyos. Tsaka siya darating. Kaya hindi dumarating ang Panginoon, hindi pa na ipapangaral sa buong mundo o sa mga tao yung salita ng Diyos. Kaya hindi bumabalik si Kristo dahil sa iyo, dahil sa akin. Bakit? Kasi hindi tayo nangangaral. Hindi naman tayo, hindi natin ginagawa yung utos ng Diyos. So tayo ang nagiging dahilan. Kaya hindi bumabalik yung ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Now, bakit kailangan mo nang ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat bago bumalik? Sabi ng aklat ng unang Timoteo 2:4 na siyang ibig ng lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Hallelujah. Gusto ng Diyos makarinig ang tao ng salita ng Diyos para maligtas. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang lahat gusto ng Diyos maligtas. Wala pong pinipili ang Diyos. Kaya huwag po natin sarili ng kaligtasan. Huwag natin sarilinin yung kaligtasan. Alam mo yung kaligtasan, dapat ibahagi mo yung naranasan mong kaligtasan. Praise God. Number 3, we are accountable for the soul who perished. Sisingilin ng Diyos sa ating kamay ang kaluluwa ng napahamak dahil hindi natin sila sinabihan. Naniniwala ba kayo? Amen. Nabanggit siya ni Sir Gemma nung Friday. Lahat ng naniniwala magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Ano bang ginagawa natin? Di ba naniniwala tayo na mapahamak yung kamag-anak mo, yung pamilya mo, yung asawa mo, kapag hindi sila nahayagan ng salita ng Diyos at sisingilin sa iyo ng Panginoon? So ano po ang ginagawa natin? Go and preach the gospel. Ezekiel chapter 3 verse 18, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsanang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsalita ka man upang ikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit, tingnan po ninyo yung paghuli, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Sisingilin po tayo ng Panginoon sa mga kaluluwang napahamak dahil hindi natin sila nahayagan ng salita ng Diyos. Praise God!
Naalala niyo po yung apat na ketungin ng gera ng Syria at saka Israel? Nakasulat yan sa 2 King, ano? Ito pong apat na ketungin, siyempre gera, may kagutom. Natural po yan. Kapag gera, talagang may kagutom. Alis mamatay sila sa gutom. Itong apat na ketungin na ito ay nag-usap-usap. Ang sabi nila, hindi tayo pwedeng manatili dito sa bayan. Mamamatay tayo. Kaya ang gagawin natin, pasukin natin yung kampamento ng Syria. Dahil doon may pagkain. Yan po ang napag-usapan nila. Kung pumunta tayo doon at patayin nila tayo, ay kung hindi na tayo patayin, salamat. Pero kung patayin nila tayo, salamat din kasi mamamatay na rin lang tayo. So ganun po yung napag-desisyonan nila. Pumasok nga sila sa kampamento ng Syria. At laking gulat nila, wala namang tao. Kasi tinaboy na ng Diyos yung Syria. So nung pumasok sila sa Syria, nakita nila yung maraming pagkain. Kumain sila ng kumain hanggang mabusog. At nung mabusog na sila, siyempre busog ka, mag-uusap muli sila. Ano ang napag-usapan nila? 2 King 7:9. Ito po yung napag-usapan nila. Nang magkagayon, nag-usap sila. Ito po yung sinabi nila. Hindi mabuti ang ginagawa natin. Bakit hindi mabuti ang ginagawa nila? Bakit nasabi nilang hindi mabuti yung ginagawa nila? Kasi sila nabusog. Samantalang yung mga kababayan nila nagugutom, mamamatay na. Kaya talagang hindi mabuti yung ginagawa nila. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Bakit mabuting balita? Kasi nga naligtas sila sa gutom eh. Pangalawa, pinalayas na ng Diyos yung Syria. Kaya nga mabuting balita talaga ito. At tayo'y tumatahimik. Alam niyo yung mabuting balita? Hindi yan dapat sinisikreto. Hindi ka dapat tahimik. Pinamamalita talaga yan. Kung tayo'y magsipaghintay hanggang sa pagliwayway sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Ngayon nga'y halina tayo magsiyaon at ating saysayin sa sambahayan ng hari. So yun po yung nangyari sa apat na ketungin na tanong. Paano tayo nakakatulad ng apat na ketungin? Paano po tayo nakakatulad ng apat na ketungin na ito? Unang-una, tayo lang may ketong. Tayo po lahat may ketong. Pero kinakabagan lang tayo ng Diyos. Praise God. Tayo po'y nakakatulad ng ketungin. Unang-una, ang sabi niya, hindi mabuti ang ginagawa natin. Bakit? Niligtas ka na ng Diyos eh. Alam mo yung salita ng Diyos. Alam mo yung kaligtasan. Kilala mo si Kristo. Pero anong ginagawa natin? Katulad ng ketungin, tumatahimik sila. Tumatahimik tayo. Hindi natin ipinamabalita yung kaligtasang natanggap natin. Praise God! Kung tayo'y magsisipaghintay hanggang sa pagbubukang liwayway o kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Paano ka nakakasiguro kung bukas buhay pa yung kapatid mo, yung magulang mo, kaibigan mo? Kaya masabi ng ketungin, hindi dapat ito dapat pinagpapabukas. Kasi nga hindi mo alam yung bukas. Hindi natin alam yung bukas. Mabuting balita ito dapat ipamahagi natin. Dapat ipangaral natin, mga kapatid. Sabi pa, tiyak, parusa ang aabot sa atin.
Bakit sila parurusahan ng hari? Nagkakagutom nga eh. Alam nila may pagkain, hindi nila sinabi, paparusahan talaga sila ng hari. So sa palagay nyo, yung Diyos hindi ganun. Alam mo yung mabuti, alam mo kung nabusog ka, kumain ka ng salita ng Diyos, niligtas ka ng Diyos, tapos hindi mo ibinahagi sa iba. Sabi ng Biblia, magagalit po yung Diyos sa atin. Dahil hindi lang utos niya, go and preach the gospel. Praise the Lord. Number 4, he that believeth not shall be damned. Yung binasa natin, Mark chapter 16, verse 16. Ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Isa pong dahilan nito, bakit dapat natin sundin ang utos ni Kristo? Kasi kaparusahan sa mga hindi sasampalataya. Ang kaligtasan at kapahamakan ay nakasalalay po sa ating pagsunod kay Kristo. Ulitin ko po, ang kaligtasan ng iba at ang kapahamakan nila, nakasalalay po yan kung susunod tayo sa utos ni Kristo o hindi. Katulad ni Jonah. Si Jonah inutusan din ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Jonah, Jonah, mangaral ka sa Nineveh. Arise, go unto Nineveh, preach unto it the preaching that I bid thee. Yan po sinabi ng Jonah chapter 3 verse 2. Inutusan ng Diyos si Jonah para pangaralan yung Nineveh. Itong Nineveh, masasamang tao po nandyan. Pero anong ginawa ni Jonah? Imbis na sumunod sa Diyos, siya po ay tumakas, pumunta sa Tarsis. Ayaw ni Jonah na sumunod sa Diyos. Bakit ayaw ni Jonah na sumunod sa Panginoon? Ayaw niyang maligtas yung Nineveh. Kasi nga masasama yung tao doon. Mga mamamatay tao, marami, rapists, lahat ng kasalanan nandyan po sa Nineveh. Praise God. May katwiran ba si Jonah na hindi sumunod? Praise God. Sa pangangatwirang tao, may katwiran talaga si Jonah. Pangangatwirang tao, may katwiran si Jonah. Kasi masasama yung tao ron eh. Di ba, madalas natin marinig, bagay nga sa'yo. Kung may namamatay, meron bagay nga sa'yo. Madalas natin marinig yan, bagay nga sa'yo. Deserve mo yan, kasi masama kang tao. Yan ang pangangatwiran natin bilang tao. Kaya may katwiran si Jonah na hindi sumunod sa kanyang damdamin, dahil masasama yung tao sa Nineveh, ayaw niya na iligtas sila ng Diyos. Praise God. But in God's point of view, hindi po ganon. Hallelujah. The Bible says in Mark chapter 2 verse 17, when Jesus heard, he said unto them, they that have wool have no need of the physicians, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners in repentance. Narito, pumunta ko rito, hindi para tumawag ng matuwid, kundi ng makasalanan sa pagsisisi. Actually, wala naman kung matuwid. We are all deserved to die. Wala namang matuwid eh. Maaaring mas makasalanan lang yung mga tao sa Nineveh. Pero, lahat tayo, masama. Hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. Praise God. We are all deserved to die. Praise God. Pero si Jonas, masama talaga yung loob niya.
Ayaw niyang maligtas yung mga taga-Ninive. Ganun pa man, sumunod po siya sa utos ng Diyos. Sumunod pa rin si Jonas sa utos ng Diyos. At alam niyo po ba kung ilan yung naligtas dahil sa kanyang pagsunod, bagamat masama ang loob niya? Sino po nakakalam? Ilan yung naligtas? 120,000 ang naligtas dahil sa pagsunod ni Jonah. Hallelujah. Sabi ng Diyos sa kanya, nanghihinayang ka sa kikayon. Alam niyo yung kikayon? Yun yung pinatubo ng Diyos nung nagpapahinga si Jonas kasi naiinitan. At sa kinaumagahan, pinatay din ito ng Diyos. Nagkaalit na naman si Jonas. Sabi ng Diyos, nanghihinayang ka sa kikayon, hindi naman ikaw nagpatubo niya. Pero yung 120,000, hindi ka nanghihinayang. Praise the Lord! Tayo po kaya, ilan kaya ang maliligtas dahil sa ating pagsunod? At ilan ang mapapahamak dahil sa ating disobedience? The truth is, marami na itong napahamak dahil sa ating pananahimik. Marahil kamag-anak pa natin yung iba. Praise God. Kung nahayagan sana sila ng salita ng Diyos, marahil naligtas sila. Katulad natin. No work, no harvest. Jesus said, lift up your eyes and look on the fields, for they are white, already to harvest. Go and preach the gospel to every creature. He that believeth and baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Purihin ng Panginoon. Tayo po natin, tatayo mga kapatid. Hallelujah. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah.